Breaking news po mga kababayan, nako po, Trillanes nilaglag ni Boying Rimulya. Nag-aaway na. Hala ka, may patanong nag-aaway na daw? Totoo kaya ito? Sobrang pinahiya, sinupalpal ni Trillanes. Kumbaga, si Trillanes, sinupalpal si Boying. Tapos si Boying nilaglag si Trillanes. Naku, bakit kaya mga kababayan? Nagkakabistuhan na ba? Naku, pakinggan po natin ang balitang ito kay General Macanas. Isa pong sundalo. Hala ka, mga kababayan ko. Nagkakalaglagan na. Naglalabasan na ng baho. Hala ka, totoo kaya? Ito po. Pakinggan po natin. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon na kung saan sobrang nasupalpal, nabulaga, napahiya si ex-senator Trillanes sa mga pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Okay to. Title, Trillanes itinanggi, Rimulya umamin sa pakikipag-usap sa mga investigador ng ICC. O ayan mga kababayan ko. So legit ba ito? Meron ba talagang sinabi si Trillanes na sa kanyang interview kay Jessica Soho na tinanong ito kung nakipagkita ba, nakipagtulungan ba sa ICC? Pero sinabi niya wala po, wala. Pero si Boying na, nako mga kababayan, inilaglag si Trillanes dito. Pakinggan po natin ang pasabog dito. Ito po mga kababayan ko. Ito ang pasabog ni Trillanes. Mukhang magkaiba ng kanilang ito po. Pakinggan po natin ha. Para malaman nyo po, ito po ang pasabog po ni Trillanes po. Ito, ayan no, mga kababayan ko. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang kanilang salusalungat na mga statement dito. Ito po. How about attending yung meetings daw na nandun si Zaldico, si Speaker Romualdez? Wala pong mga ganyang mga Rimulya. meetings. Wala pong mga ganyang mga meetings. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Sir, when was this po? Hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Lousy script. Hindi pang award-winning. Alam mo na may kasinungalingan. Ayan, mga kababayan ko. Sinasabi ni Auntie Claire, lousy script. Alam natin na may kasinungalingan. Isang gawa-gawa lamang. Tulo laway pa na Auntie Claire O ano na Auntie Claire? Ito ba lousy script? O ngayon, nilaglag ni Rimulya si Trillanes. Ulitin natin. Paano magbardagulan itong dalawang ito? Tila hindi nag-usap. Parang maling script natin o tila nagising na si Rimulya dito. Ilaglag ko nga itong si Trillanes, masyadong mabibo. Masyadong pabida-bida. Nako, ulitin natin. How about attending yung meetings daw na nandun si Zaldico, si Speaker Romualdez? Wala pong mga ganyang mga Rimulya. meetings. Wala pong mga ganyang mga meetings. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Sir, when was this po? Hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Lousy script. Hindi pang award-winning. Alam mo na may kasinungalingan. Yan mga kababayan, Auntie Claire, so palpal. Sino palpal ni Boying Rimulya, inilaglag pating Malacanang, mga kababayan ko. So ngayon, pakinggan natin ang sinasabi ni General Macanas dito. Naku, tawang-tawa si General Macanas. Ito. Mariing itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may naganap na mga pagpupulong kaugnay ng International Criminal Court sa panayam sa kanya ni broadcast journalist Jessica Soho noong March 1, 2026.
Nang tanungin siya hinggil sa aligasyon ng 18 dating sundalo tungkol sa umano'y sikretong pakikipagpulong sa mga ICC investigators, diretsahan ang kanyang sagot. Sabi niyo, Hey everyone, I'm really excited to share this game with you. It's a strategy game. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Nagkakalaglagan na ba? Nako po, mga kababayan ko. Yari na ang nagluto. wala pong mga ganyang mga meetings. Ang ginagawa kasi nila kumo ngayon ay nasa hot water si Saldico, parang madampihan ka lang ni Saldico, parang nasa impyerno ka na. Yan ang sabi niya, walang ganyang meeting. Iginiit ni Trillanes na walang katotohanan ang paratang na may naganap na koordinasyon o pagpupulong sa ICC. Recorded yan ha. Recorded. Salamat na lang at na-interview siya ni Madam Jessica So. O kita nyo mga kababayan ko. Ulitin nga natin paano magpasabog ito. Ito si Trillanes, kita nyo. About attending yung meetings daw na nandun si Zaldico, si Speaker Romualdez. Wala pong mga ganyang mga Remulla. meetings. Wala pong mga ganyang mga meetings. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Sir, when was this po? Hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Lousy script. Hindi pang award-winning. O kita nyo, pati sa Anticler, isa ring kasabwat ito eh. Paano mo pasisinungalingan itong sinabi ng Marines na si Attorney Trillanes, itong si Trillanes sa dating sundalong kani na naging senador, ay inilaglag ni Boying Rimulya na tuwirang itinatanggi nito na walang coordination sa ICC. Ibig sabihin, itong mga 18 Marines na ito, kung ano ang kanilang mga isinalaysay sa kanilang affidavit na sinulat doon ay pawang katotohanan. Kita nyo, sumakto sa salaysay ni Boying Rimulya na nag-meeting sila sa kanyang bahay. Nakasama ang dalawang ICC investigator, kasama si Trillanes. Na si Trillanes naman todo tanggi. Ngayon, nilaglag ngayon ni Boying itong si Trillanes. Ito namang si Anticler, sumipsip. Baka pati ikaw, Anticler, may nakuha kang nakulimbat kang mali-malitang bag dito, mali-malitang pera. Kasi todo, para kang si Ping Lacson, Tapal King. Si Ping Lacson, na tatakot siya na baka maging sarswela, maging katatawanan ng Senado dahil mag-iimbestiga sila sa walang katotohanan at chismis. Na para bang takot na takot siya na imbestigahan yung 18 na sundalo na nagbulgar ng mga anomalyang ito na nagdudugtong sa mga salaysay ni Orly Gutesa. Ngayon, ang nakikita nila, wrong timing at chismis lang daw ito. Hindi ba mas maganda ito para buksan ang investigation? Para malaman ang katotohanan? Para malinis itong si Erwin Tulfo at itong si Tito Soto na nakatanggap ng 5 maletang basura na pera? Di ba, Lacson? So ngayon, paano nyo pasisinungalingan ito? Nasira ang inyong script. Hindi yata kayo nag-usap. Nako, Ping Lacson. Boying Rimulya, mag-usap-usap nga kayo. Trillanes. Nako po, mga kababayan ko, nakakahiya ito. Ito naman, Boying Rimulya naman. Ngunit kinabukasan, March 2, 2026, mismo si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang umamin na nagkaroon sila ng pag-uusap ni Trillanes noong 2025 at ipinakilala
sa kanya ang dalawang personnel ng ICC. Kita nyo? Ani ni Rimulya. O, ito. Ah, Believe din ako kay Boying, Ombudsman Boying Rimulya. Thank you, sir, for your honesty. Yan ang lalaki. May salita. O, sabi niya, sinabi ko, nakausap ko. Ano? Ani ni Rimulya, totoo yun. Nakipag-usap ako kay Trillanes. Pinakilala niya sa akin yung ICC. O, kita nyo mga kababayan kung ano po ang nasa social media, yun naman ang binanggit ni Trillanes sa kanyang interview kay Jessica Soho. Mga kababayan ko, nako po, nako. Kaya tayo mga Pilipino, iboto natin si BP Inday para sa 2028. Ang ending niyan, sila mag-aaway-away sa kasinungalingan nila. Kahit magsinungaling pa sila, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Sabi ni Beautiful Girl, hindi nila may tatago ang katotohanan. General and the Wonders Philippines, sila ang sinungaling. Sukol na sukol sila. Huli na bistado pati si Pinky Lacson. Ano parusa? Pwede ka kahaharapin nila. Sila ang batas, sila ang nasa taas. Sino huhuli sa kanila? Taong bayan? Hala ka. O ito pa mga kababayan ko, tignan pa natin ang mga sinasabi dito. Nako po, ito pong sinasabi ni Trillanes. Hindi naman ako O ito po, mga kababayan, ang kanyang pagtatanggi. Nako, Trillanes, booking na booking ka na. Ito po. hindi naman ako bawal makipag-usap sa kanila. Ano ngayon ang problema doon? Pero Senator Trillanes, you're not denying na you helped the ICC inspectors when they came over. Ang sinasabi ko since 2017, nakikipag-ugnayan po ako sa kanila, nakikipagtulungan ako sa kanila, pagkalap ng testigo at ebidensya. Ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. O kita nyo mga kababayan ko, nakita nyo naman gaano kalinaw. Paano nila pasisinungalingan ito mga kababayan ko? Paano na ito, Trillanes, sukul na sukul ka na. Yari ang nagluto dito. Ano na, Trillanes ko, Trillanes mo ng ng mga trililing. Yari na Trillanes, iyak ka na. Nako po, may iyak na si Trillanes. Tuloy pa natin ito. Yung dalawang personnel na ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo ay dapat protektahan. Dagdag pa niya. Sinabi ko, nakausap ko, ano ngayon? Tapos na ata yung pangyayari noon, 2025. Yun, nung kinausap namin after March. Ayon kay Rimulya, naganap ang pag-uusap matapos maihatid sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, kita nyo mga kababayan, ibig sabihin mga kababayan, sila Boying, sila Trillanes, sila Nicolas Torre, talagang connivance with the ICC. Sila po ang pasimuno, sila ngagba dito. Yung magnanakaw, galit na galit sa kapwa magnanakaw. Hindi nila may tatago ang katotohanan. The Wonders Philippines and General Macanas. Rimulya inaming may pulong kina Trillanes at ICC. Naku po mga kababayan ko, yari sila dito. Inamin na. Sukol sila huli na bistado. Ito po mga kababayan, i-check po natin na inamin. O pati Net25, bumanat na din dito. Mag-Vicks Inhaler for Tignan nyo pong Net25 ha, paano banatan itong si Trillanes at itong si Boying at si Ping Lacson. Nako, Trillanes. O ito po ang balita po ng Net25. Yari. Laglag si Trillanes dito. Ito po. Pakinggan po natin ito. Yari na naman sila sa Net25 dito. Ito po. Di ba? Kasi kapag in-outright mo na hindi yan totoo, paano ngayon may isang credible na tao na nandoon at nagpatunay na totoo yung nangyari na yan? At sinabing, totoo po yun. Oo. Nag-meeting po talaga kami. Oo. Ba, sino nga yan?
Sino yan? Nako. Si mismo Crispin Remulla. Nako. Ha! Yari. Siya mismo. Bahay nga namin yun. Nandun ako. Nakita ko si Senador Antonio Trillanes, PNP Chief Nicolas Torre, at 2 investigator ng ICC. Nandyan nga kami sa bahay ko sa Makati noong 2025. O, kita nyo mga kababayan, bistado. Pati Net 25, galit na rin mga kababayan ko. Matindi ang pagsisinungaling ni Trillanes. Hindi na makapagtago. Ito mga kababayan ko, lumalabas na ang mga kupal sa isa't isa. Kimapor. Binababoy tayo ng gobyerno. Halaka mga kababayan ko. What Remulla confirmed nothing but the truth? Halaka. Ibig sabihin ng mga testigo na inihanda nila, ipinain sa ICC. Halaka. Totoo sinasabi ng 18 Marines, hindi na makakapagtago itong yung mga kawatan dito. Naku po. Isa lang ibig sabihin ng mga maleta-maleta ay hindi haka-haka, asan na ang asos ng palasyo. Totoo pala sinasabi ng mga sundalo. Halaka, yari na. Yari nang nagluto. Ang tumbong ni Trillanes, nagtago na. Halaka. So kinumpirma na Secretary Boying, that time, DOJ Secretary siya. Kinumpirma niya. Na nagpulong talaga sila. Totoo. Sabi niya, naman masama. Oo nga naman. Sa kabilang banda, wala din naman sabi natin. Masama, nakikipagpulong ko dahil sakop ng trabaho ko bilang Justice Secretary ang Witness Protection Program. Pinoproteksyonan ko yung magiging testigo dyan sa ICC. Wala masama doon. Wala nga masama. Wala nga masama. Pinagtibay mo lang yung testimonya ng mga sundalo. Totoo talaga sinasabi ng mga sundalo. Kaya kanino tayo makininiwala dyan? Kay Antonio Trillanes o kay Secretary Boying Remulla? Sino ba ang mas mataas ang kredibilidad sa dalawang ito? Pero sa punto na yan, mahigit na kapanipaniwala kasi bahay niya mismo yun. Bahay na mismo. Di ba? O, kita nyo mga kababayan, kanino kayo maniniwala? Kay sundalong kanin? O dito kay Boying Remulla, ibig sabihin, credible itong 18 na sundalong ito. Lahat ng kanilang mga isinalaysay sa kanilang mga affidavit na sinulat ay pawang katotohanan. Dito sa mga sangkot dito, lalong-lalo na kay Erwin Tulfo, na dawit din sa mali-maletang mga bag or basura. Si Tito Soto, sila Loren Legarda, sila Benny Abante. At marami pang iba mga kababayan na hinatiran nila pati si Pangulong Bongbong Marcos sa Paoway, Ilocos Norte na diniliver ang mali-maletang perang ito. Hindi nagsisinungaling ang 18 na Marines na ito. O ano na Trillanes? Magtago ka na ba? Halaka, yari na. Tatanggi sana niya, di ba? Kaya lang, siyempre, hindi niya nga maitanggi dahil ang daming ang testigo. Ilan yung mga security nandoon na dating mga sundalo? Ikaw naman po Sabi niya, totoo yun. Nakipag-usap ako kay Trillanes. Pinakilala niya sa akin yung ICC, yung 2 personal ng ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo dapat protektahan yung testigo ng ICC. Ay, sinasabi ko. Sasabihin mo bang hindi totoo ngayon to? Pagka sinabi mong hindi totoo yung sinasabi ng mga Marines, sasabihin mong sinungaling si Secretary Ombudsman Crispin Remulla? Hindi, sinabi niya, totoo po yun. Sinabi niya. Totoo po, meeting talaga paano kami. yan, Antonio Trillanes? Maglaban kayo ngayon ni Ombudsman. Hindi, kinumpirma niya. Totoo. Kaya nga. Baka naman sabihin, nga pala, sabi ni Senador Trillanes, oo nga, naalala ko na yan. Naalala ko na, munti ko nang makalimutan. Munti ko nang makalimutan. Sinama ko sa bahay ni Secretary Boying. Ang ibig sabihin nito, Jen, maraming bahagi ng testimonya dito. Hindi mo pwedeng outright na i-deny na ang sasabihin mo, hindi naman credible yung mga witness. Hindi. One by one mo siya note for note. Katulad yan, sabi ni Secretary Remulla, Ombudsman, hindi, totoo yun. Hindi ba? Bagay nang tanong ako sa mga abogado. Sabi ko, halimbawa lang sabi ko, pagka isang testigo ba, convicted na, sabi natin na nasa korte na,
Pero may binulgar. Ibig ba sabihin nun, hindi nakakatanggap na? Ay, sabihin, hindi totoo yan. Hindi, mali yun. Kahit pa niya ang isang taong pinakasinungaling na, nagbigay ng statement, Nelson, hindi mo pa rin pwede sabihin, ay, hindi na kita paniniwala kasi dati ka na nagsinungaling eh. Wala daw value yun. Paano yung Kahit pa niya sabihin mong dishonorably discharged, meron anyang mga naunang kaso yan. Yun nga anyang testigo, nakakulong na. Kinuha mong testigo, pwede, tinatanggap pa rin ng korte. Kaya hindi niya pwede sasabihin mo na nagsisinungaling. Outright sasabihin mo, hindi, mali po yun. Kahit mga abogado niya, alam na alam yan, kahit anya sa mga litigation, yung mga, lalo yung mga nakikipagdaban sa korte, hindi mo niya pwede sabihin na, hindi, may nauna na pong kaso yun, pagsisinungaling eh. Kahit pa sa may kaso ng pagsisinungaling, Nelson, at tumarap sa ibang pagkakataon, at sinasabing may katotohanan, sinasabi niya, tatanggapin pa rin ng korte at pakikinggan pa rin ng kanya sinasabi. Kaya nga, O ayan mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? Nako. Auntie Claire, ano na? Liar ka, Trillanes, wala na puro kangkong mga aso naiwan. Ito yung ating pambansang sinungaling ng Pilipinas. Trillanes, kasama nga pala si Laila de Lima, halaka. Mga kababayan ko. This will make the 18 Marines more credible. Unti-unti nang lumalabas ang katotohanan sa pagkakakulong sa kay Duterte sa ICC. Nako, mga kababayan ko, Ombudsman Remulla inamin na nakipagkita sa mga tauhan. Halaka, mga kababayan ko. Anong masasabi nyo po dito? For transparency, for a better democracy, Boying Remulla at Trillanes nagkainitan na. Magbubugbugan ba ito? Kasi magkaiba ng ng mga statement eh. Mukhang hindi nag-usap. For transparency, for a better democracy, isang like, isang share at isang subscribe po mga kababayan, mabuhay po. Kayo na pong bahalang umusga dito sinong mga sinungaling na ito.